Hello, welcome po sa aking YouTube channel. Nandito na naman po inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng balita, mga pananaw at obserbasyon na nangyayari dito sa ating bansa. At kagabi, inilipad na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, sakay ng isang Gulfstream jet plane na umalis kagabi ng 11:03. Alam naman ninyo, pagdating niya dito sa Pilipinas, galing ng Hong Kong noong kahapon ng umaga at 9:20, sinerban siya po ng warrant of arrest. At ito po ay warrant of arrest ay nanggaling po sa Interpol. Lumalabas na tayo po ay nagko-cooperate po sa Interpol sa paghain ng warrant of arrest na galing sa International Court, Criminal Court na base po sa The Hague, Netherlands. So, ang nangyari is, yun na nga, hindi pinapasok yung mga abogado niya, hindi pinapasok si Senator Bongo, hindi pinapasok yung anak niya si Vice President Sara Duterte. Nandun siya sa Gate 1, hindi siya pinayagan na magbisita ng kanyang anak na siya ay Vice Presidente. At ang lumalabas ngayon ng mga kwento is parang kinidnap ng ating dating presidente dahil po sa kasalanan or criminal charge na crimes against humanity. At ito po ang dulot ng mga extrajudicial killing na nangyari noon sa anti-drug campaign po ng ating presidente nung siya po ay presidente ng ating bansang Pilipinas. So alam naman natin ang sitwasyon noon bago siya binoto ng ating mga mamayan dahil alam naman natin na talamak talaga ang paggamit ng drugs at sa mga lalong-lalo na sa mga mahihirap na lugar. At dito po ay nagdudulot ng mataas na antas ng criminality dito sa bansa natin. Ang daming rape, ang daming patayan, ang daming kidnap, ang daming taong nawawala. At ito po ay dulot ng drugs na umiiral noong panahon na yon. At noong pag-upo ni dating President Rodrigo Duterte, ito po ay binigyan niyan ng diin at ito po ang una niyang programa at ito po ay na-involve po ang Philippine National Police sa paghuli. Pero maraming lumalaban, marami rin pinapatay, pero ang nangyari dito ay masyado pong exaggerated yung mga datos na nasasabi ng ating mga human rights advocates dahil wala naman silang may pakita mga datos o ebidensya kung ilan talaga. Ang sinasabi parang killing fields daw ang Pilipinas nung panahon na yon. Hindi naman tama. Hindi naman tama yung mga ganun na obserbasyon. Ito po ay nabibilang lang itong mga talagang nalulun sa droga at siyempre hindi naman naaabot ng 30,000. But anyway, nandun na. So, ang ating dating presidente, siya po ay nagsilbi sa atin dahil gusto lang niyang mapuksa ang mga drug menace dito sa ating bansa. Inilipad siya ngayon, kagabi at 11:03 ng gabi papunta sa Dubai at pagkatapos from Dubai, magkakaroon lang ng paggagasolina at hindi natin alam kung magtra-transfer siya ng isang eroplano para dalhin siya sa The Hague, Netherlands. Ang alam ko dito is darating siya sa Amsterdam. So, baka ngayong panahon na ito ay papalapit na si ating dating presidente sa Amsterdam at doon na siya ikukulong sa lugar ng International Criminal Court. Maganda naman yung lugar dahil pinakita ng mga pictures na maayos, may mga amenities
At siyempre, alam nyo naman, yung Europe, malamig na lugar yan, kaya wala pong problema sa air condition. At yun na nga. Ngayon, pagkatapos lumipad ng ating dating presidente, Rodrigo Duterte, ay by the way, sinamahan siya ng kanyang dating executive secretary na isang abogado din, si Midel Dia. May kasamang isang medical assistant, pagkatapos isa ring aide. Tapos nakita ko doon sa picture na kinunan ni Executive Secretary Midel Dia, meron dalawang police escorts doon sa likod ng eroplano. So, yun na nga. Pagkatapos ng few minutes, naglabas po ng press conference ang ating mahal nating Pangulong si President BBM. At sinabi na nga na ang dahilan kung bakit inaresto ang dating presidente at sinabi niya na ang dahilan nito ay sila po ay tumutugon sa request ng Interpol. Alam naman ninyo, ang Interpol is International Police. Ito po yung International Police Organization na tayo po ay kasangkot or membro nitong grupo na ito, na kung meron silang gustong ipadampot ay talagang tayo po ay nagko-cooperate. At ayon sa presidente natin, ganun na nga ang nangyari, nag-cooperate tayo. At ito ay nabigyan natin, binigyan ng pulisya ng kopya ng warrant of arrest. At ito ay nakitang binasa ng ating dating presidente. Kasi kine-question niya kung ano yung charges. So yun na nga, naisakay siya sa aeroplano at umalis siya. At yun po ang explanation ng ating mahal na Pangulo na tayo po ay obliged na tumugon sa request ng Interpol. Kaya yun po ang dahilan kung bakit inaresto ang dating presidente at kaagad-agad, wala pang 24 hours, wala pang isang araw, napadala na kaagad sa The Hague. Ito ngayon, ang nangyayari ngayon, ang daming mga obserbasyon na nakikita ko, kakaroon po na maraming prayer rally sa Mindanao. Sa ating nababasa sa social media, maraming galit kay Presidente. At makikita nyo naman doon sa mga pinopost ng ating Presidential Communication Office, ang ating mga traditional media outlets like ABS-CBN, yung GMA News, at saka iba't iba pong mga traditional media. Kung babasahin nyo yung mga comments doon, puro negative. 95% po mas marami yung galit kay Presidente Marcos sa pagdadala ng ating dating mahal na presidente sa The Hague kaagad-agad at wala man lang nagawa ng ating gobyerno dahil meron tayong sariling sovereignty at sariling hukuman na maglilitis sa mga nagawa ni dating President Duterte sa ating mga mamayan, kung totoo man lang o siya ang direct responsible. But because of his being the past president, nagkakaroon po ng command responsibility. Ito po ang intindihan natin. Yung presidente po, kung yun po ang i-order niya sa Philippine National Police para sugpuin ang drug menace noong panahon na yon, siyempre, due to command responsibility, siya po ay mananakot dito sa mga nangyari. Pero sa pananaw ko, masyadong overkill, masyadong marami po yung sinasabing 30 to 31,000 na victims po ng AGK. Ang alam ko dyan, baka 5,000 lang Sa paningin ko, mga 5,000 lang. Hindi natin alam. Kasi merong mga teorya noon na dahil dito sa drug menace, naglalaban-laban po yung mga different na sindikato ng drug trade. Kaya tuloy, labanan po ng sindikato ito. Yun ang observation ko, pananaw ko lang yon nung panahon na yon. At siyempre, kakaunti lang talaga yung
pinatay o ini-GK ng ating mga kapulisan. At tutuusin mo, ang directly involved dito ay yung Philippine National Police. Pero malaking respeto ko kay dating President Rodrigo Duterte dahil inamin niya yung responsibility. And that is what I like about his kind of leadership. Alam nyo, yung karamihan sa ating mga leader dito ngayon, naghuhugas kamay. Hindi sila tumatanggap ng command responsibility. So kayo na po ang humusga dito sa nangyari sa nakalipas na mga oras. Yung pag-aresto kay dating President Rodrigo Duterte, ang medyo delayed yung pagbigay sa kanya, yung written form ng warrant of arrest at yung kaagaran pagpapadala sa kanya lulan ng isang jet plane papunta ng Dubai and then going to Amsterdam para ikukulong siya sa The Hague in Netherlands. So yun lang po ang balita ko sa inyo at kung meron kayong mga komentos, isulat lang niyo sa baba at sasagutin ko. So yung ngayon, ang sitwasyon ngayon, ang ating dating mahal na presidente na siya ang lumaban sa mga drug menace nung panahon niya ay nandoon na ngayon sa The Hague at siya po ay lilitisin ng International Criminal Court. At siya po ay magkakaroon ng defense counsel, sigurado yan dahil nandoon naman si dating Executive Secretary Miguel Dia at kaninang umaga 7:30 ay umalis na rin ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte para alalayan din niya ang kanyang ama sa mga sitwasyon at kondisyon niya doon po sa Netherlands. So ang lumalabas, ang Vice Presidente, ang kanyang assistant at at the same time dahil abogado rin siya, baka malamang siya rin ang magiging abogado doon sa kanyang tatay. So yun lang po ang balita natin at magandang araw po sa inyo lahat. Bye!